Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kanina pa nakatitig si Jax sa bahay. Nasa Laguna na siya. He was parked here almost 2 hours ago. Imbis na bumaba dahil nananabik siyang makasama ang kanyang pamilya, nanatili siya sa loob ng kotse. Hindi siya umuwi kahapon. Marami siyang inasikaso at inilagay sa tama. Ilagay sa tama ang lahat. Napabugas siya ng hangin at buong bigat na isinandal ang ulo sa headrest at ipinaling ang muka paharap sa bahay. Inutos ng utak na bumaba na siya, pero nahihiya siyang harapin si Jade. Tinakasan siya ng lakas na kausapin ito. Sinalakay ng kaba ang dibdib niya. Isipin pa lang kung anong magiging reaksyon nito, oras na malaman nito ang totoo. Ang daming bagay na maaaring mangyari. The possibilities were endless. Sa huli, paniguradong masasaktan ito ng lubos. For sure, she will choose to leave him. Binayo niya ang dibdib gamit ang nakabolang kamao. Para kasing may matulis na bagay ang nakatarak doon. Isipin pa lang, nalalayo si Jade sa kanya. This pain hammering his chest was relentless. It was unbearable. Kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siyang gumawa ng desisyon para sa sarili niya. Always remember, son, kahit gaano natin ipilit ang mga sarili natin sa mga taong mahal natin, kung hindi nila mapatunayang tunay ang inaalay natin pagmamahal, they will always live in doubt for the rest of their lives. Kagaya na lang na nangyari sa mami mo. Dama niya ang matinding hinanakit sa boses at mga mata ng ama habang pinapangaralan siya kagabi. He was sharing wisdom to him, pero mas sa sarili nito sinasaad iyon. Kagabi, tuluyan ang pinakawalan ng daddy niya ang kanyang ina. Mula sa bar na pansamantala niyang tinambayan, napasugod siya sa bahay nila nang tawagan siya ng ama. Hindi pa man siya nagkukwento, nauna nang nakausap ng ama niya si Tito Joseph. Pagdating niya sa bahay, nakahanay na ang mga gamit ng ina sa paanan ng hagdanan. His father didn't show any emotion, but he knew inside, his heart was stabbed in 1,000,000 times. Hindi madaling pakawalan ng taong nakabaon sa puso ng isang tao. Si Tito Joseph man, tuluyan ang iniwan ng pamilya nito. Nakakatawa kung paano ang dalawang tila perpektong pamilya nahulog sa nasirang pagsasama. Palayain mo si Jade, Jax. Pansamantala. Palayain pansamantala. Alam niyang hindi niya makakaya. It will tear his heart apart. Ngunit kailangan niyang gawin ng tama. Sometimes, love is never enough to keep someone you love. Sa pag-apak ng mga paa niya sa lupa, tila sinalubong siya ng nakakapanginig na lamig na umakyat sa kanyang mga paa patungo sa buo niyang katawan. He was never this weak. Pero sa mga oras na ito, ramdam niyang kahinaan. Ang hirap-hirap. Ilang sandali muna siyang nakatitig lang sa bahay habang nakasuksok sa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Magtatakip silim na. Lahat ng ilaw mula sa lamppost nakasindi na. Sa ganitong mga oras, mas nagiging matingkad ang kagandahan ng pamamahay na ito. Malungkot siyang napangiti. This house was built for Jade. Every foundation, every brick was meant for her. Pero sa loob lang ng iilang saglit, magiging bahay na lang ito. Not a home, unless Jade decided to stay. He hoped so. Kumakapit siya sa katiting na pag-asang iyon. Papa! Miss po kita. Oh, Jenny. Kita ang matinding pananabik sa mukha ng anak niya. Mahigpit niyang niyakap ang anak at pinunaw ng halik ang pisngi nito. Makailang ulit niyang sininghot ang buhok nito at banayad na hinaplos ang likod. He will savor every moment with her. Mahal na mahal kita. Love din kita, Papa. This is one of his ultimate joys. Caressing his daughter's hair and talking to her. Napagawi ang tingin niya sa gawing komedor. Naroroon si Jade. Tahimik lang nakatitig sa kanila ng anak niya. Nakatayo ito sa harap ng mesa at sa tansya niya, nagbibigay ng instruction sa katulong. Kapapanganak pa lang nito pero ginagawa na nito ang papel ng isang mabait at responsableng may bahay. Ito ang senaryo na gustong-gusto niyang maratnan sa bahay, sa bawat beses na manggagaling siya sa opisina. Si Jade nagsisikap ng husto. Mas bumao ng kerot sa kanyang puso. Mas naragdagan ang panghihinayang sa puso niya
Nang makita ang lambot na nakabalatay sa mga mata nito, sumilay ang malungkot ng ngiti sa labi ni Jade. Jade exchanged his smile with a simple nod. Tumalikod dito pagkatapos. Hanapin natin ang kapatid mo, prinsesa. Nakapulupot si Jenny sa leeg niya. Umakyat sila sa itaas. Diretso sila sa silid kung saan nagmumula ang iyak ng sanggol. His Adriel. Umahon kaagad ang excitement sa puso niya. Kasalukuyang pinapalitan ito ng diaper ng yaya. Ibinaba niya muna si Jenny sa kama at nilapitan ang bunso niya. Pwede ba? Marunong po kayo, sir? Nagulat ang babaeng napahinto sa ginagawa. Tumango siya. Nilagyan niya ng alcohol ang mga kamay bago itinuloy ang ginagawa nito. Alam niya kung paano gawin yun. He secretly enrolled himself in a class where he learned all of this stuff. Paghahanda niya para sa panganganak ni Jade. Kinarga niya si Adriel at marahang hinele pagkatapos. Sir, ako na po. Ako na po sa bata. Ibinigay niya ang sanggol sa yaya. Then he led Jenny outside. Pinaupo niya ang anak niya sa isa sa mga upuang nakapalibot sa maliit na mesa sa terrace. Ate, may sasabihin ng papa sa'yo. He stretched his arms and held his daughter's tiny ones. Will you listen to papa? His cute little Jenny, sunod-sunod na tumango at namimili ko mga matang nakatitig sa kanya. Nakahandang makinig sa anumang sasabihin niya. Do you love mama? Ang unang tanong niya. Opo! Napangiti siya sa conviction na nakikita sa maamong mukha nito. Love mo ba ang baby brother mo? Of course naman, papa! Anitong tumatango. Promise mo kay papa, babantayan mo si mama at si Adriel, ha? Opo, promise po, papa! Para siyang munting sundalo. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang pisngi nito bago nagpatuloy. Aalis muna ang papa, ha? Kumunot ang noon nito. Halatang hindi nagustuhan ang salitang aalis. Magwo-work si papa sa malayong lugar. Siya ay isang sinungaling. At napakahirap sabihin ang mga kasinungalingang yun. Malayong malayo po. Nagsimula ng magbagong ekspresyon nito. But no matter how this white lie struck his heart so deep, he needed to prepare his daughter for the worst. Lampas dyan sa mga trees, anak. Pareho silang nag-iwas ng tingin sa kabila ng mga puno. Babalik ka pa po? Malungkot nitong tanong. Babalik. Ang bigat sa dibdib habang tumatango siya. Nagbabadya na siyang maiyak. He was too emotional. Imbis na dagdagan ng kasalanan, inakay niyang anak patayo. Halika nga dito. Itinungtong niyang anak sa mesa. Inilingkis nito ang maliit nitong mga braso sa kanyang leeg at niyakap. Kasunod noon ang marahang pagsasayaw sa anak habang nakabaon ang mukha nito sa buhok nito. Jenny had no idea what was happening. Hindi nito alam kung gaano siya nasasaktan. As much as he could, he tried to keep his tears from falling. Ilang minuto pa ang lumipas at dinala niya sa baba ang anak. Simula nang tumira silang magkakasama ni Jade, ito ang unang beses na nagsabay sila sa hapunan. Jade was quiet, pero pansin niya ang pagtatapon nito ng mga sulyap sa gawi niya. There was recognition in her eyes. She knew something was not right, lalo pa't hindi siya umuwi kagabi. Wash up ka na kasama ni Yaya, ha? Kasalukuyan ang nagliligpit ang mga katulong at kinakalikot sa island counter. Pareho nilang hinatid ng tanawang anak na papaakyat ng hagdanan kasama ang yaya nito at ang yaya ni Adriel, nakalong ang sanggol. May sasabihin ka? Untag nito sa kanya. Napalunok siya. Maraming beses. Nagsimula na naman kasing sumalakay ang takot. But somehow, he must find that courage to spell the truth. Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Wala silang anumang salitang naglakad palabas ng bahay. Sa gitna ng mahabang walkway, huminto siya. Sumunod naman si Jade. Gabi kaya nakasindi ang mga ilaw sa mga poste na nakahanay sa gilid niyon. Pati ang mga punong kahoy sa labas, naiilawan na din. Mula roon ay may sinag na tumama sa mukha nito. God knows how those rays of light made her even look more beautiful. Saan man kasing anggulo tignan, maganda talaga si Jade. Sobrang ganda. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kakaganda? Nalilito, pasimpleng tinignan siya ni Jade. Hindi niya alam ang tamang salita na sasabihin. Sobrang ganda mo. Beautiful just like the first time he laid eyes on her. Naalala niya ang pinakaunang beses na nasilayan niya ang mukha nito. It was one chilly morning. Nasiraan siya ng sasakyan sa daan. Problemado niyang sinipat ang pumutok na gulong. It was a mess. Sumabay pa ang pagkalam ng kanyang sikmura dahil hindi nakapag-breakfast. Ilang linggo pa lang siyang nakakabalik mula sa US at hindi pa formal na pumisan sa kumpanya. He was heading to Batangas but an incident happened. Ang tagal naman kasing dumating ng tauhan ng talyer na kinontak niya.
Natakot siyang iwanan ng sasakyan lalo pat hindi pamilyar ang daan na kinaroroonan. Hindi sinasadyang napalingon siya sa gawing kalsada at partikular na napatutok ang paningin sa paparating na kulay itim na sasakyan. Mabagal ang daloy ng trapiko kaya malaya niyang napagmasdan ng tingin ang babaeng nakaupo sa driver's side at nakatitig sa labas ng bintana. She wasn't exactly smiling, but there was that sense of calmness in her. She looked so contented. She was this young woman who was probably 16 or 17. Nahahati sa gitna ang unat na unat nitong buhok at natatalian ang bawat dulo. Nilingon nito ang katabing nagmamaneho at tila may sinasabi. Paglingon nito ay naiwan ang magandang ngiti sa mga mapupulan nitong labi. Right there and then, sumikdo ang dibdib niya. It was weird. He could never undermine the sudden unfamiliar thought in his heart. It never happened to him before. Sinundan pa talaga ng titig ng teenager hanggang sa naagaw ng tawag sa telepono ang atensyon niya. Dave! Hindi niya malaman kung dapat ba niyang ipagpasalamat ang wala sa oras na pagtawag ni Dave. Napapangiting napataas pa talaga ang boses niya. Who would have thought that plain and simple young woman would become his wife? Looking back, ang dami na nilang pinagdaanan ni Jade. Ang daming hirap na ang naranasan nito sa kanya. This time around, he will allow her to choose. Hahayaan niya itong magdesisyon. And if she decided to leave, kahit masakit, pilit niyang tatanggapin yun. Jax, sinuwid niya ang bawat detalye ng mukha nito. Like it was the last time he'd have a chance to do it. Can I tell you something? Gusto niyang haplusin ang pisngi ni Jade, hawiin ang buhok nito patungo sa likod, at ikulong sa mga bisig. Maupo muna tayo. Iginiya niya ito na maupo sa kabana. Hinanap niya muna ang tamang lakas para simulan ng napipintong pagtatapat. Naalala mo pa ba yung bakasyon natin sa farm ni Lola? Doon niya sinimulang ilahad ang lahat-lahat. Wala siyang tinira. It was one hell of a confession. Sa buong durasyon, nagsasalita siya. Tahimik lang na nakikinig si Jade. From being calm and curious, nabahira na mukha nito ng pagkabigla, nang hindi paniniwala, ng galit, at higit sa lahat, ng malalim na hinanakit. Her eyes just gave her emotion away. There were moments na tinatakpan nito ang bibig para mapigilan ang mapahagulhol, pero hindi na iiwasang may pumatak na iilang butil ng luha. And when he was done, they were both silent for a moment. Ang tanging maririnig lang ay ang marubdob na tibok ng puso niya at ang mga pagsingot ni Jade. God, how he hated to see her crying. Nais niyang palisin ang mga luha nito pero natatakot siyang gawin yun. Hinihintay niya magsalita si Jade. Napatingin lang ito sa kawalan. Tila ba inaarok nito ang mga impormasyong nalaman. Nakakatakot. Nakakatakot na sobrang tahimik nito. Then Jade stood and quietly walked away from him. Doon na pumatak ang luha niya. So ito na yun. Sinundan niya si Jade. Natagpuan niyang nakaupo ito sa sala. Tuwid lang ang mga mata na tila tumatagos sa pader. May malamig na galit sa mga mata. May malalim na hinanakit na nakapintas sa mukha. Akmang lalapitan niya ito ngunit sinalubong siya nito ng nakakasakit na titig. Nauunawaan niya ito. Hindi madaling malaman ang katotohanan. For the longest time, she blamed herself for what happened. Sinalo nito ang lahat ng masasakit na salita, insulto at pambabaliwala. Ito'y inabando na. Iniwan nila ito. Iniwan niya. Too worried for her, inutusan niya ang nurse na samahan ito. Umakyat muna siya sa itaas at inutusan si Manang na ihanda ng mga gamit ni Jade at ng mga bata. Habang isa-isang napupuno ang bawat maleta, lumalalim naman ang kahungkagan sa puso niya. Pinuno niya ng gamit ang bawat cabinet para sa mga ito. Ang bigat sa dibdib. Nang matapos ay bumabasi at nilapitan si Jade na hanggang ngayon na natiling walang kibo, lumuhod siya sa harapan nito. Alam kong gustong-gusto mo nang makatakas. Blanko lang itong tumitig sa kanya. Ang hinanakit sa mga mata hindi tinatago. Kahit sinasabi ng puso ko na ayaw ko kayong malayo sa akin. Pero ito ang pinakamagandang mag-agawa ko para sa iyo. Hindi niya magawang ituloy na sabihin nang hindi bumabara sa kanyang lalamunan at dibdib. I am setting you free, Jade. Not because I want to, but because I love you. Please say no, piping hiling ng puso niya. But then again, she didn't. You can choose to stay here or go back to Cavite. Hahayaan kitang mamili, Jade. For almost like an eternity of silence, she answered, I'm going back to Cavite. Nag-iwas ito ng mga mata pagkatapos.
Senyales na wala na silang dapat na pag-usapan pa. Parang mabibiyak naman ang puso niya. Tumayo siyang pigil ang mga luha at laglag ang mga balikat na muling pumanhik ng hagdanan. Una niyang tinuon silid ng natutulog na si Jenny. Kinumutan niya ang anak at binuhat. Kasunod naman ang pag-uutos niya sa yaya na kargahin si Adriel. Sa katahimikan ng gabi, binaybay nila ang daan patungong Cavite. Si Jenny nahihimbing pa rin sa kandungan ng yaya. Jade was seated next to him with Adriel, so soundly asleep on her cradle. This was one of his biggest dreams. Ang basta na lang may joyride na kasama ang kanyang mag-iina. But he never thought na ang pinakaunang beses na gagawin nila iyon din ang pinakamasakit. Naninikip ang dibdib niya, kumirot ang puso niya. Kating-kati siyang kausapin si Jade. Parang may sariling utak ang mga kamay niya na umaangat para haplusin ang buhok nito. Pero maagap niyang pinigil ang sarili. Palapit ng palapit, pabigat naman ang pabigat ang tila batong nakadagan sa dibdib niya. At long last, natanaw na niya ang bahay na si Alexa mismo ang pumili kahapon. Madalian nilang nabili sakaling aalis nga si Jade. Alexa was already there, waiting. Katabi nito sa porch si Aling Lourdes. Hiniling niyang samahan nito sina Jade sa titirahan ng mga ito. Habang binubuksan niya ang passenger side at inaalalaing makababa si Jade, lumalim naman ang pangulila niya. Yakap ang isinalubong ni Alexa at ni Aling Lourdes sa tahimik pa rin si Jade. Kinuha ni Aling Lourdes si Adriel mula rito. At basta na lang walang paalam ito naglakad papasok sa bakuran, kasunod ng mga katulong. They were all quiet as they watched her walk by. Nagkatitigan sila ni Alexa. Tinapik nito ang balikat niya. Pinapalakas ang gumuguho niyang kalooban. Bitbit ang gamit ni Adriel, sinundan niya si Jade. Papanik sana ito sa silid na nilabasan ng katulong, na nagpipitbit ng mga gamit ng mga ito na magsalita siya. Jade, sinambit niya ng buong pagmamahal at pagsuyo ang pangalan nito. Jade ang pinakamagandang pangalang narinig niya. With all courage, sinubukan niyang hawakan ang palad nito. He expected her to protest, yet she didn't. Matapang niyang dinala ang kamay nito sa tapat ng kanyang puso upang ipadama rito kung paanong tumitibok iyon ng malakas ng dahil kay Jade. God, mahal na mahal niya ang babaeng ito. Ngayon at higit kailanman, hindi niya nasusukat kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Jade. Kahit noong nasasaktan siya sa inaakala niyang panluloko nito, habang mahal niya si Eliza, Jade managed to penetrate his heart. Iyon ang hindi niya matanggap. Out of frustration and bruised ego, naging mapanakit siya. Pero sa bawat beses na nasasaktan niya ito, mas doble ang pait sa kanya. Mahal na mahal niya ito. Tila siya kinakapos ng paghinga. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, Jade, he bravely uttered. Kasunod nun, ang pagdampi ng bibig niya sa likod ng palad nito. All of a sudden, nalaglag ang mga luha ni Jade. Jade wiped her tears. Bumuga naman siya ng hangin dahil sa pakiramdam niya kumikipot ang daanan ng hangin niya sa baga. He bit his lower lip and looked in another direction. Isang painting na nakasabit sa wall ang nalingunan niya. Ang saya lang ng subject sa obra. Ang tingkad ng kulay na gamit sa pagpinta. Kabaliktaran kung gaano kadilim ang puso niya ngayon. Pansamantala lang to. Pansamantala lang to, Jade. Lumulundag sa tuwa ang puso niya nang payagan siya ni Jade na haplusin ang mukha nito. Maaari niyang ipagpalit ang kanyang kayamanan para sa pagkakataong gawin ito ng paulit-ulit. I want you to live your life fully. Fulfill all your dreams. Gawin mo ang mga bagay na naharangan kang gawin ng dahil sa mga papanirang tao sa paligid mo. I included. Napapikit siya at sininghot ang palad nito. He will miss her scent. Mahal na mahal kita. Sa isang iglap, yakap na niya ito. Kahit magpumiglas pa, yayakapin niya ito kahit nasa sandaling ito man lang. Probably, this would be the last time he can hold her in his arms, like this, in such a long time. Kaya susulitin na niya. Mahal na mahal kita. Hindi na napigilan ang pag-alpas ng mga luha niya. Tinamaan niya ng halikan noon nito. With eyes closed, he inhaled Jade's sweet scent. God, if only he could hold on to this moment forever. Dahan-dahan at maingat niyang pinakawalan si Jade. Maging matapang ka at maging masaya ka, Jade. Mabigat ang mga yabag niyang humakbang palayo kay Jade. Sa babaeng mahal na mahal niya, sinikap niyang huwag lumingon dahil kapag ginawa niya yon, mas madaragdagan lang ang sakit na iniinda niya sa dibdib. Walang salitang nilagpasan niya sina Alexa. Tuloy-tuloy siya sa kanyang sasakyan at pinahururot iyon palayo habang walang pati ng pagpatak ng luha niya. Malayo-layo na ang nalakbay niya nang bigla niyang inapakan ng brake.
Maaari niyang piliing bumalik, isang kabig lang sa manibela. Yun lang ang kailangan niyang gawin. Hinamig niya ang sarili. Inabot mula sa dashboard ang isang parisukat na kahon na naglalaman ng singsing na ibinigay niya kay Jade noon sa Cafe Augusta. For an unknown reason, he kept it. Binalak niyang ibigay yon bilang simbolo ng formal na proposal niya rito. Nevertheless, it always seemed that chances were always against their favor. Para bang ibang nilalatag ng tadhana para sa kanilang dalawa. He wanted to rebel against destiny. Once again, he looked up at the dark sky. Ganito rin noong nangako siya na sasamahan si Jade habang buhay. One day, I promise kapag nasa tama ng lahat, isusuot mo ulit to, Jade. Ang singsing na to. You will be my wife again. At all costs, tutuparin niya ang pangakong yun sa tamang panahon.